Hello, magandang hapon mga kababayan ko. Oh, ito naman yung ito kumakalat na naman ito si ano daw, si Mariz Umali, yung reporter ng GMA. Sinabihan niya daw si Mijaldea, Salvador Mijaldea na matanda daw. Hindi ko na ano yung big deal doon. Pakinggan nga natin kung sinabi niya talaga matanda. Tignan mo. Nakabukas yung magdala ko lang. Mas di mo makita yan. Wala yung tinigil. Correct. Nakita. Kaya ayaw mo siguro makipag-isa. Tsaka baka pagod ate. Kasi ano. Kuya, baka kinakapture mo yung sinasabi namin. So ito, may nagla-live na taga doon. Tapos may nasabi si Mariz Umali na Ne. Hindi. Ate, sorry, nakalive ako. sabi ni Mariz Umali dito. Baka rin yung mamaya lang dito. Natahimik si Mariz Umali ano. JD. Pwede mo ito natin. Ang caption kasi dito, wag magtiwala sa mainstream media, mga bayaran daw. Tapos, ang big deal dito yung matanda eh. Sandali natin. Sure. Tama nga. Tignan mo. Nakabukas yung magdala ko lang. Mas di mo makita yan. Wala yung tinigil. Correct. Nakita. Kaya ayaw mo siguro makipag-isa. Tsaka baka pagod ate. Kasi ano. Kuya, baka kinakapture mo yung sinasabi namin. Tapos. So, ang issue doon, yung tinawag daw na matanda, ito ang pahayag ni Mariz Umali. No? Sabing ganon, it is obvious that I was misheard. GMA Integrated News reporter Mariz Umali refuted that viral claim that she referred to former Executive Secretary Salvador Mijaldea as matanda while he was on a stretcher. Sabing ganun daw. Umali clarified that she was actually commenting on his eyes. Saying, tingnan mo yung mata niya. As she observed how they initially remained open but closed when attempted to interview him. Umali emphasized the claim was based on misinterpretation and that no disrespect was intended. Wala daw disrespect. Parang ganito yan, men, ano. Ako magiging neutral ako. Nung napanood ko yung ito, parang hindi naman talaga sinabing matanda. At kung sabihin man na matanda, I don't think na may may issue doon. Mas feeling ko nga may issue pa nga yung binigyan niya ng kulay yung pagpikit at parang ang pinalalabas niya pa nga nagpapanggap eh. Mas doon ko pa nga nakitaan ng issue eh kaysa doon sa tinawag na matanda. Bagamat hindi naman niya sinabing matanda, no? Kasi kung mapapakinggan mo uli. Ne. Hindi. Ate, sorry, nakalive ako. Dahil lang nga uulitin pa, hindi na-rewind kasi ito eh. Ako po ay baka rin yung mamaya lang dito. Pag umulit uli ha. JD. Pwede mo ito natin. Sandali natin. Sure. Yan. Tignan mo. Nakabukas yung magdala ko lang. Mas di mo makita yan. Wala yung tinigil. Correct. Nakita. Kaya ayaw mo siguro makipag-isa. Tsaka baka pagod ate. Kasi ano. Kuya, baka kinakapture mo yung sinasabi namin. Ne. Hindi. Kung wala namang mali doon sa sinabi mo, bakit concern ka na baka kinakapture mo yung bakit kinakapture yung sinasabi nyo? 'Di ba? Kung alam mo namang walang mali doon sa sinabi mo, ba't naging concern ka bigla? Ako nga mas nabigyan ko pa nga ng kulay na na
Yung parang pinapalabas nyo na nagpapanggap lang si Mijaldea. Kesa doon sa matanda. Sa akin walang kaso yung matanda eh. Matanda naman talaga eh. Kung sakaling sabihin man na matanda, pero pinakinggan ko, hindi naman talaga matanda yung sinabi eh. Ayun ang pagkakarinig ko. I-rewind nyo na lang po, or hanapin nyo yung video. May caption lang kasi na matanda. So, parang naging auditory pareidolia lang. Pero hindi siya matanda eh. Sabi yung mata niya, tingnan nyo. Pero kahit nga, katulad sinabi ko, kahit nga sabihing matanda pa, I don't think na may masama doon. May masama ba doon? Matanda naman talaga si Mijaldea eh. Diba? Kung magkakaroon ng kulay yung sinabi ni Mariz Umali, doon ako sa yung pinalalabas niyang nagpapanggap si Mijaldea. Parang inakusahan niya agad na nagpapanggap. Mas may gravity pa yun eh. Kaysa doon sa word na matanda. Di ba? Anyway, mga kababayan ko. Kasi hindi fair yung bilang media ka, yung i-assume mo na nagpapanggap yung tao. Di ba? Sa bagay, yung sinabi niya naman na yun ay personal opinion niya yun dahil hindi naman siya nakaharap sa camera. Di ba? Pero, all in all, wala naman damage na yung nagawa. Kasi si Mariz Umali citizen din naman ng Pilipinas at may sarili din naman siya ng opinion ng sa kanya. Maliba na lang kung nakaharap siya sa camera. Kailangan talagang maging patas siya pag nakaharap siya sa camera dahil naghahatid siya ng balita eh. Diba? I don't think walang big deal doon. May big deal ba doon? Next video. So, ito na naman. Si Sir. Si Sir na nagreklamo kaya sa pamunuan ni Bongbong, 'di ba? Nireklamo dahil sa post daw. So, parang sinampa na yata siya ng kaso, no? Pakinggan natin 'to. Kung inciting to sedition ng PNP ang isang pulis na kumukwestiyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Depensa ng inireklamong pulis, nagpapahayag lang siya ng saloobin. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. Kahit na, nung time kasi na yan, hindi ka civilian eh. Di ba? Hindi ka civilian, naka-uniforme ka kasi eh. Let's say tama naman yung sinasabi mo, no? Pero matapang ka. Bibigay ko yung credit nun sa'yo. Pero kung mali o tama yung ginawa mo, kasi naka-uniform ka eh. Mas maganda na lang sana kung nag-resign ka. Kasi nung time na yan, nagtatrabaho ka pa niyan. Mas maganda sana siguro, nag-resign ka na lang. Saka ka nagsalita against the government. Diba? Kasi pag nakasuot ka ng uniform, liable ka eh. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? Viral ang isang pulis dahil sa pag-question niya sa maling pag-aresto raw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mali yung pagka-aresto kay Duterte. Di ba? Ang tinatawag natin dyan, invalid arrest or unlawful arrest. Siya si Patrolman Francis Steve Fontillas na isa ring vlogger. Agad nakarating sa PNP ang pahayag ng kanilang pulis na dapat nananatiling apolitical o walang pinapanigan. Oo nga, no. Sinampahan siya ng reklamong inciting to sedition in relation to Cybercrime Prevention Act ng Quezon City Police District. Sa QCPD. Kaya siguro naging inciting to sedition kasi parang dahil naka-uniforme siya, parang nagpo-promote siya ng loss of trust eh. Sa pinapanigan niyang departamento. No? Yun siguro yung dahilan. District Personal Records and Management Division na destino si Fontillas noong isang buwan pero naka-awol simula noong March 6. Awol. Hindi siya nag-awol. Aprobado raw ang kanyang leave mula March 6 to 19. Bagay na kinontra ng PNP. Dinis-approve naman po because wala po siyang medical certificate na maipakita to justify po yung kanyang need for medical leave po. Baka naman dahil baka ito yung motivation niya. Dahil dinis-approve siya, nagsalita. Ay hindi, naka-uniform pa siya doon. Ibig sabihin, nagtatrabaho pa siya, di ba?
So, lately na lang itong, yung pagka-awol niya. General pala ito si ma'am, Ayos, Ngayon lang ako nakakita ng general na babae. Ay, hindi. Sa Marvel pala yung general ni Black Panther, babae. Natawa na lang si Fontillas nang malamang sinampahan siya ng reklamo ng Hindi nakakatulong to Inciting to sedition daw yung ginawa ko, ha. Okay lang ba kayo? I only express my stand and my principles. Where's our right of freedom of expression now? Kawawa naman ng Pilipinas. Hindi kasi dapat kasi nag-civilian ka na lang Kasi pag may uniforme ka, ibig sabihin, taong gobyerno ka. I don't know, no? Kung yung freedom of expression kasi, magde-decide niyan kung yung korte kung i-absolto ka kung talagang maganda yung argumento na ihahain mo. Pero as of now, yung nagsabi sa iyo na inciting to sedition yung ginawa mo, yung maghahabla sa iyo. 'Di ba? Pero hindi nakakatulong itong mga post na to Sa totoo lang. Hindi siya nakakatulong sa PNP. sa kaso niya. Pero yung kaso na na sa akin, halatang halata na nilalabag nila. Definitely, nilalabag nila yung right ko. Sagot dyan ng PNP, nire-respeto nila ang freedom of expression. Pero ibang usapan daw kapag pumasok na sa serbisyo ang mga pulis. Yun! Alam po natin na yung basic rights namin, including po yung aming pahayag, whether nire-restrict po natin yan. Bagay na sinegundahan ng Malacanang. Kahit sino naman po sigurong Pangulo, mabibigla po sa tinuran ng sinasabing opisyal, uniform personnel. Alam po natin na pagka uniform personnel, dapat po impartial at non-partisan. So, doon pa lamang po ay may violation na po siya. Kaya ko pong panindigan lahat ng mga sinabi ko, sir. Papanindigan ko yan, sir, kahit sa korte pa kami mag-usap. Sa record ng Tigas ni Kuya 20 Pero saludo. pumasok sa serbisyo si Fontillas. Kailan? Sa record ng PNP, 2021 pumasok sa serbisyo. Bago lang. Yes. Isinailalim siya sa gamutan noong 2023 matapos umanong makitaan ng erratic behavior at pagkakaroon ng mood swings. I don't know, baka mamaya personal attacks lang to sa kanya, pero bipolar. After taking medication po ay nagkaroon, pinayagan po uli siyang port na recommendation po ng doktor tingin sa kanya. Subalit recently po ay nag-exhibit na naman po siya ng the same pattern of behavior. Isinasa ilalim sa neuropsychiatric test si Fontillas. Kapag napatunayang hindi siya mentally fit, posibleng matanggal sa serbisyo si Fontillas. Pag-aaralan din ng PNP kung ilalagay siya sa restrictive custody. Sinampahan na rin siya ng reklamong administratibo. Nagbabalita mula sa Frontline, Jace. Ang kulit nga netong netong yung post niya, yung nagpaparinig na siya sa mga supporters niya na wala siyang tingnan nga natin yung post nito. STV Vlogs. STV Vlogs. STV Vlogs. Fonts STV Vlogs. May dito Nako, hindi pa rin siya tumigil. Ang dami niya sinasabi. Lalo na't may kaso kami. Dapat, kung may abogado to, dapat hindi na to pinagsasalita Sa mga bashers ko dyan, 9:30 AM today, nasa Camp Karingal na ako for official duty. To everyone magyaman sa fake news na bayaran ang mga yung gumawa ng fake news. Wala po akong warrant of arrest. Wala po kasi akong kaso. Hindi po ako at large. Papasok na nga po ako on duty. Hindi po ako nagtatago. Wala nga akong warrant of arrest. Nakatira nga ako malapit sa Camp Crame. Rango laban sa Rango uniforme.
May sinabi dito na nagpaparinig siya na wala siyang abogado Naku, pwede siyang kasuhan din ng TV networks na sabihing bayaran yung TV networks. Pero wala naman siyang sinabi ko anong TV network, ano. May mga humahanga naman sa kanya. Pero, dapat hindi ka na muna nagsasalita Kasi baka mamaya, lalong lumakas yung kaso laban sa'yo. Diba? Anyway, proceed tayo sa next video. Itong next video, anong oras na ba? O, last na to, no? Kilala nyo si Lindsay Custodio? Artista ito Baka matuto tayo dito sa kaso niya. Lindsay Custodio kinasuhan ng cyber libel ng kanyang mister. Para sa aking balitang showbiz, sinampahan ng kasong cyber libel si Lindsay Custodio ng kanyang nakahiwalayang mister na si Frederick Cali. Nag-ugat ito sa interview kay Lindsay na online entertainment site na Pep. Parang familiar sa akin ng mukha nito. Na-artista nga siya dati nun. Pero hindi ko siya kilala bilang Lindsay Custodio. Sa mukha lang. Na nasulat din sa online site na Smart Parenting. Sa interview sa singer-actress, ibinulgar nito na pagkatapos ng kanilang kasal at bago sila pumunta sa reception, ay pinilit daw siya ng kanyang mister na dumaan sa bangko para i-withdraw ang kanilang mga regalong cheque. Hindi lamang umano mga regalong cheque ang pina-withdraw nito, kundi maging ang kanyang sariling pera sa kanyang personal account at sa kanilang joint account para ipambayad nito sa kanilang reception. Noong sinabi niya raw dito na wag nang idamay ang kanyang personal na pera, ay nagalit pa raw ito at hindi na ito pumayag. Sinabi rin ni Lindsay sa nasabing interview na hindi siya makahindi dahil pinagtitingin na sila ng mga tao sa loob ng bangko dahil nga naka-wedding gown pa siya. Sa ngayon ay grabe naman yun. Actress at inaasikaso na ang nasabing kaso dahil doon umano nagsampa ng kaso ang asawa nito. Kaugnay nito, idinamay din ni Frederick ang PEP at ang Smart Parenting sa kaso dahil sa pag-publish daw nito sa interview kay Lindsay na nakasira sa kanyang pagkatao. Smart parenting, hindi smart parenting. Pero kung totoo man yun, grabe naman yun. Naka-gown pa. Inano mo sa... para i-withdraw yung pera. Diba? Wala naman akong pakialam doon sa personal yung decision. Kaya lang nilabas ng asawa mo sa publiko Kaya natin kokomentan. Tandaan yung mga kababayan ko, kung tutuusin, personal issues yan. Kaya lang, may naglabas sa public. Pag nilabas sa public, pwede na natin pag-usapan. Di ba? Nakakahiya nga naman yun. Parang, biro mo, kakasal nyo pa lang, tapos kinaladkad. Ito yung sinasabi ko, no? Pag may mga personal kayong problema, huwag nyo nang ilabas sa public. Di ba? Kasi pag nilabas sa public yan, papag-usapan talaga yan. Kasi ano ba yung purpose bakit nilalabas mo sa public? Para kumuha ka ba ng simpatsya? Ganun ba? Pwede mo naman siguro ikwento yan sa kaibigan mo kung gusto mong ilabas yung hinanakit mo. May mga kaibigan ka naman siguro. Wag na sa publiko. 'Di ba? Kasi pag nilabas mo sa publiko yan, kaya totoo yan o hindi. Kasi kadalasan ang katwiran ng mga tao, no? Ba't mo ko kakasuhan? Totoo naman yung sinabi ko. Totoo naman daw yung sinabi niya. Pero ang titingnan kasi ng korte dyan, kung yung pagsasabi mo ng totoo na yon ay, ano ba layunin nun? Para ipahiya mo lang ba yung tao? Or, dalawa kasi ang uri ng ng pwedeng lumusot pagka sinabi mo yung totoo Halimbawa, yan si Bungo, may hadhad sa singit yan. Kahit ba naman totoo na may hadhad ako sa singit, 'di ba? Hindi kasi immunity pagkas totoo ang sinasabi mo. Kasi layunin mo nun, ipahiya mo lang ako
Hindi naman yun dahil may kinokorek ka. Ibang-iba yon pag may kinokorek ka. Halimbawa, ganito, no? Katulad ng mga ginagawa ko sa mga ghost hunter. Sinasabi kasi nila, totoo yung video nila. Pinapaniwala nila yung mga tao. Sasabihin ko, peke. Totoo naman peke. Tapos sasabihin, kakasuhan daw ako ng libel. Ba't mo kakasuhan ng libel? Sinasabi ko lang naman, peke yung pinapakita mo sa publiko. Maliban na lang kung nananahimik ka dyan, biglang nagdadadaldal ako dito ng hindi naman dapat ilabas sa public. 'Di ba? Kapag tumahimik yung ginaganon mo, kabahan ka na. Pero hindi ganito, no? May tinatawag naman tayo na na clean hands doctrine eh. Yung hindi mo pwedeng kasuhan yung ginawa mo din. Let's say ganito, nagsisiraan tayo sa public, 'di ba? Halimbawa, alam mo yan si Juan? Si Juan ay magnanakaw yan. 'Di ba? Tapos gumanti sa akin si Juan. Oy, alam mo yan si Bungo? Yan si Bungo nang rape yan. 'Di ba? Tapos kakasuhan ko si Juan na oy, siniraan ako ni Juan. Hindi, ibabasura ng dahil ako yung unang gumawa sa kanya nun eh. Dapat malinis ako doon sa ginagawa niya sa akin. Nagigets niyo ibig sabihin? Dahil kung pares lang tayo ng ginagawa tapos kakasuhan mo ko, walang patutungan ng kaso mo. Kaya yung sinasabi ni magandang example ito yung kay Master Gala eh. 'Di ba si Master Gala, kung makikita niyo yung page ni Master Gala. Ito, no? Nag-post siya dito, 500 ang na-scam. 'Di ba? Nagbabanta sa pamilya ko. Mukhang unggoy na mangkukulam. Siya yung una nagpubliko niyan. 'Di ba? Tapos pag daw gumanti daw itong kakasuhan niya daw. Pag daw gumanti. Paano mong kakasuhan yan? Ikaw na unang bumanat diyan. Ibabasura ng korte yung yung ikakaso mo diyan pag nagsalita itong binanatan mo. Pwede kasing ang mangyari, meron pa siyang panakot dito eh. Ako yung Diyos na sinusunod mo. Ano ba yung panakot niya dito? Natatawa ako sa... Pag pala connected kami, naiisa lang ang gumawa. Pero hindi, parang may... Lalalangin ayon sa wangis nila. Parang may sinabi siya dito na na kakasuhan niya daw pag nagsalita daw yung mangkukulam na yan sa publiko. Dahil ang lalabas daw, pati daw yung vlogger daw na kasi ang nagbanta daw sa kanya na lalapit daw sa isang vlogger at magsasalita. Pag ganun daw ang ginawa, kakasuhan niya daw yan, pati daw yung vlogger. Ba't mo kakasuhan? Sasagutin lang naman yung paratang mo. Ewan ko ba? So, yan lang po muna mga kababayan na pag-uusapan natin ngayong araw na to. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye.